Umaga na naman kaya't lumabas na si Mark sa kubo para maghanap ng pagkain nila ng kanyang kapatid na si Ella. Nakatira sila sa gitna ng kagubatan at mabuti na lamang merong matatagpo ang bungang kahoy roon na pwede nilang ipanglaman ng sikmura. At ang nagsisilbing lutuan ay panggatong. 1 taon nang nasa ganoong sitwasyon ng kanilang buhay. Nagugat ito nang mangyari ang isang insidente. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay sapagkat maaga silang nawala ng mga magulang. Samantala, nagtungo si Mark sa masukal na lugar kung saan matatagpuan ang mga kamoting kahoy. At doon ay nagbungkal siya ng maaari nilang kainin. Matapos niyang makakuha ng kalahating sako, ay bumalik na siya sa kanilang munting tirahan. Kuya, ito na lang ba palagi ang kakainin natin? Ilang buwan na tayong kumakain ng ganito, nakakasawa na eh. Reklamo ni Ella sa kuya. Huwag kang magreklamo dyan, Ella. Nagtatago tayo kaya kailangan nating magtiis. Tugon ni Mark habang binabalatan ng kamoting kahoy. Kaya sila napadpad sa masukal na lugar ay dahil sa pagtatago nila sa mag-asawang Fernandez. 3 taon na ang nakakalipas nang mamasukan si Ella bilang kasambahay sa mag-asawa na yun. Napagbintangan siya ng magnanakaw. Magmula nun ay kinulong siya ng kanyang amo. Subalit itinakas lamang siya ni Mark at ito ang dahilan ng kanilang pagtatago. Sapagkat hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin sila at maging si Mark ay nadamay na rin. Hayaan mo, Ella. Kapag nakahanap ako ng trabaho sa Maynila, makakain ka rin ng masarap. Ako na lang ang bibisita sa'yo dito para mabigyan ka ng pera. Sa ngayon, kailangan ko munang makaipon para makaluwas sa syudad. Sambit ni Mark habang nilalaga na ang kamoting kahoy. Medyo umaliwalas naman ang mukha ni Ella nang marinig iyon. Marahil, nagkaroon dito ng pag-asa na magbabago rin ang kapalaran ng buhay nila balang araw. Matapos maglaga ni Mark ng kanilang pagkain, ay pinagsaluhan na nila ito. Ganadong-ganado sa pagkain ng binata sapagkat gutom na gutom siya ng araw na iyon. Kinabukasan, sinubukan niyang bumaba sa bayan sa pag-aakalang makakahanap ng mapagkakakitaan roon. Ngunit pinagbawalan siya ni Adrian. Ito ang kaisa-isa niyang kaibigan na nakatira roon. Pare, bakit ka bumaba dito? Baka makita ka ng mga tauhan nila. Kanina naglilibot-libot ang mga yun sa asyenda. Paalala ni Adrian. Kaya naman nagulantang roon si Mark. Paano ba naman kasi? Yung kinaroroonan niya ay malapit sa asyenda ng mag-asawang Fernandez. Ganun ba, tol? Naku, wrong move ata ako. Sayang dahil magpapahanap sana ako sa'yo ng trabaho. At gusto kong magkwentuhan tayo habang nagiinuman. Sige tol, babalik na ako sa bundok. Pamamaalam niya. Ako rin naman tol. Gusto kong mag-usap tayo tungkol sa mga chicks. Pero may tamang pagkakataon naman para dun. Sa ngayon, iniisip ko lang ang kapakanan mo. Sige tol, ingat sa pag-akyat ha. Tugon ni Adrian. At dahil sa takot na mahuli ng mga tauhan ng mayamang mag-asawa na kanyang pinagtataguan, dali-dali siyang bumalik sa kanyang kinalalagyan. At para medyo masustansya naman ang kakainin nilang magkapatid, nagbitag na lamang siya ng mga ibon sa kakahuyan. Inihaw niya iyon at tinernuhan ng kamoting kahoy. Kaya naman natutuwa siya nang makitang ganadong-ganado sa pagkain ng kanyang kapatid. Lalo na't nakatikim ito kahit papaano ng bagong pagkain. Ano Ella, nagustuhan mo ba yung pagkain? Manghuli pa ako ng maraming ibon para sa'yo. Tanong ni Mark. Hindi na kuya, baka mapagod ka lang. Mahirap maghuli ng ibon dito sa gubat. Tugon ni Ella habang umunguya ng pagkain. Kaya naman hindi na lamang siya sumagot. Sa loob-loob niya, bukas ay manghuli pa siya para naman sumaya ang kapatid niya. Magmula kasi nang magtago sila sa kabundukan ay naging malulungkutin na ito. Hilig kasi ng dalaga ang gumala kasama ang mga barkada. At napakatagal na nitong hindi iyon nagagawa. Kinabukasan, iyon nga ang ginawa niya. Hindi na siya nagbitag sapagkat gumawa na lamang siya ng airgun. Mabuti na lang ay may materyales siyang nadala nang magtago silang magkapatid. Kaya't nakagawa siya ng gamit para makahuli ng ibon. Natutunan niya kasi iyon sa kanyang ama. Nagsimula na nga siyang maghanap ng ibon sa mas masukal na gubat. Ngunit nahihirapan siyang patamaan ng mga ito dahil sa sobrang maliliksi at saka kakonti lamang ang mga makikitang ibon roon. Dahil dito, mas nagpakalayo-layo pa siya hanggang sa hindi niya inaasahan ang naging tagpo. Nakita niya ang tauhan ng mag-asawang Fernandez na nasa kabundukan rin na iyon at tila nangangaso rin.
Kaya naman nagtago siya sa puno at palihim na nagmatsyag. Ayon sa narinig niya, magiinuman raw sila at kailangan nilang makahuli ng baboy ramo bilang pulutan. Subalit hindi niya inaasahan ang sumunod na tagpo. Sapagkat may bumagsak na niyog malapit sa kanya, kaya naman naagaw ang atensyon ng mga ito sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa lumalapit na nga ang mga ito sa kanyang pwesto, kaya't bago pa siya masilayan ay tumakbo na siya. Ngunit dahil sa kanyang ginawa ay nakita siya. At dahil nakilala siya ng mga ito, ay pinaputukan siya ng baril. Kaya naman nataranta ng sobra si Mark. Hindi niya inaasahan na ganoon na pala ang utos sa kanila ng mag-asawang Fernandez. Ang ipapatay siya at ang kanyang kapatid sa oras na sila ay makita. Kaya't mas binilisan ni Mark ang pagtakbo. Kulang na lang ay lumibad na ang mga paa niya mula sa lupa sa sobrang pagmamadali niya. Hanggang sa nailigaw na nga niya ang mga ito at nang makarating na siya ng bahay, ay agad niyang isinara ang pintuan at sa bintana na medyo nakapinid na lamang siya nagmasid. Mabuti na lamang ay hindi nila nakita ang kanilang kubo, kundi ay baka dito na sila tambangan. Ano yung narinig kong putukan kanina, kuya? Sila ba yun? Natatarantang usisa ni Ella. Kaya naman napatango na lamang si Mark habang nagsasabing, "Papatayin nila tayo, Ella. Hindi pala maganda yung lumalabas ng bahay. Nasaksihan ko kasi kanina na maging sila ay nangangaso na rin." Tugon ni Mark. Kaya naman mas lalong nabahala si Ella. "Paano na yan, kuya? Saan tayo makakahanap ng ibang mapagtataguan? Siguradong susuyurin nilang buong bundok para lang makita nila tayo." Sambit ni Ella. Saglit na nag-isip si Mark hanggang sa maalala niya ang kaibigan na si Adrian. "Sa kaibigan ko, Ella, kapag nahanap tayo ng tiyempo, bababa tayo ng bundok at doon tayo saglit na maninirahan." "Sige, kuya. At sana hindi tayo makita ng mga tauhan. Kaya lang naman tayo pinapapatay ng mag-asawa dahil sa may natuklasan tayo sa kanila. Iyon na yung negosyo nila na droga." Tugon ni Ella. Dahil sa nabanggit ng dalaga, biglang naalala ni Mark ang pangyayaring iyon kung saan ay niligtas niya si Ella. Dito niya lang napagtanto na iyon marahil ang dahilan kung bakit sila pinapapatay. May tinatagong baho ang mag-asawang yun. Balang araw, mabubulgarin ang mga ginagawa nila. Seryosong wika ni Mark. At dahil hindi siya nakahuli ng ibon ng araw na iyon, muli silang nagtiyaga na kumain ng kamoting kahoy. Ayaw na ni Mark na lumabas at baka makita pa siya ng mga tauhan. Sa loob-loob niya, papalipasin muna niya ang mga araw at kapag natiyak niya na hindi na naglalagi ang mga tauhan sa kabundukan, mga huli ulit siya ng ibon. At may posibilidad na makakababa siya ng bundok upang pakiusapan si Adrian na pansamantalang manirahan sa bahay nito. At makaraan ng ilang araw, kung kailan wala na ang mga nagmamatsyag sa kanila, ay nagkaroon naman ng bagyo. Napakalakas nito. Kaya't nanatili na lamang silang magkapatid sa kubo at nagtiyaga na lamang ulit sa bungang kahoy na kanilang inimbak. Mabuti na lamang, makaraan ng 2 araw ay tumigil na ang bagyo. Kaya naman bumaba na si Mark sa bundok at nakausap niya muli si Adrian. "Ano ka mo, tol? Titira kayo pansamantala sa bahay ko?" Nagtataka nitong tanong sa kanya. "Oo, tol. Pansamantala lang naman eh. At kapag nakarating na ako sa Maynila at nakatagpo ng trabaho, hanapan ko na lang si Ella ng apartment." Paliwanag ni Mark. Ganun ba, tol? O siya, sige. Pero sandali ka lang Alam mo naman na nandito yung nanay at tatay ko at baka madamay sila. Kung meron lang sana akong sariling bahay, pwede kang habang buhay na tumira kasama ang kapatid mo. Paliwanag naman ng kanyang kaibigan. Kaya naman sumang-ayon na lamang si Mark. Sandali lamang sila ng kanyang kapatid sa munting tirahan. Madadamay naman talaga kasi ang mga magulang ni Adrian sa oras na siya ay makita roon. Dalangin niya na sana makalawas siya agad ng Maynila upang makahanap ng trabaho. Pagkatapos ng pag-uusap nila, bumalik ulit sa bundok si Mark para ihatid si Ella sa bahay nila Adrian. Mabuti na lamang, kahit may kaliitan lang ang tahanan ng kaibigan ni Mark, nakakakain sila ng masarap. At dahil dito, lubos ang pasasalamat nila kay Adrian. Hanggang sa dumating nga araw na nakautang si Mark sa kanyang kaibigan upang lumuwas ng Maynila. Nakahinga siya ng maluwag dahil nang sumakay siya ng barko ay walang nakakakilala sa kanya roon. Natrauma na kasi siya sa mga naghahanap sa kanila. Ilang oras rin ang nilakbay ng barko bago makarating sa lungsod. Nanibago tuloy siya sa nasilayan dahil matagal na panahon na rin siyang nakatenga sa gubat. Ngayon naman
ay nasa lugar na siya na kung saan ay maraming gusali. Nakahanap naman siya ng marirentahang kwarto at kinabukasan ay nag-apply na siya sa trabaho. Natanggap naman siya bilang janitor sa ospital. Unang araw pa lang niya ay naglinis na siya mula sa hallway at sa bawat kwarto. Kaya naman buong maghapon siyang pagod sa kanyang ginagawa. Binibisita niya na lamang ang kanyang kapatid kapag day off niya sa trabaho. Isang araw nga ay napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya sa kolehiyo. Simula kasi na nagtatago na siya, ay nahinto siya sa pag-aaral. Isang taon na lang sana ay makapagtatapos na siya ng kolehiyo. Mabuti na lang ay dala pa niya ang card at iba pang requirements sa pag-enroll niya. At dumating nga ang araw na iyon. Kaya naman lumipas lang ng ilang buwan, nag-aaral na siya at the same time ay nagtatrabaho na. Nagkasama rin sila ng kanyang kapatid sa apartment dahil dinala niya ito roon sa Maynila at pinag-aral niya rin. At kahit mahirap pagsabayin ay kinakaya ni Mark. Hanggang sa makalipas ang isang taon, nakapagtapos na siya sa kolehiyo pero gusto niyang maging abogado kaya't nagpatuloy pa siya sa pag-aaral. At mabuti na lamang sa tuwing bumibisita siya sa kanilang probinsya, hindi siya natitsyempohan ng mga tauhan ng mag-asawang Fernandez. Tol, ilang taon na lang ba bago ka makatapos sa pag-aabogasya? Tanong ni Adrian. 2 taon na lang, Tol. Maraming salamat pala, Tol, sa lahat ng naitulong sa amin noon. Hayaan mo, kapag nakaahon na ako sa buhay, ikaw naman ang tutulungan ko. Nakangiting sambit ni Mark. Napailing si Adrian at ang sabi nito ay di siya humihingi ng kapalit. At para saan pa raw ang kanilang pagiging magkaibigan kung hindi siya tutulungan nito. Kaya naman bilang pasasalamat ni Mark, naginuman sila ng sandaling iyon. Mabuti na lamang ay may kapitbahay sina Adrian na may tindahan, kaya't hindi na siya napalayo at sa loob ng bahay na lang sila nag-inuman. Siya nga pala, kamusta na pala si Ella sa Maynila, Tol? Anong kurso naman ang kinuha niya? Tanong ni Adrian. Pag-nurse ang kinuha niya, Tol. Ayos lang siya doon. Wala na siyang kinakatakutan dahil malayo na sa kanya ang mag-asawang Fernandez na nagpahirap sa kanya noon. Kung hindi mo na itatanong, nagkaroon siya ng malaking trauma sa mga yun. Tugon ni Mark. Bakit? Namimiss mo ba? Maya-maya itanong niya dito habang nakangiti ng nakakaloko. Natigilan naman roon si Adrian, ngunit hindi nagtagal ay sumagot na ito. Parang ganun na nga, Tol. Kung liligawan mo yung kapatid ko, ayos lang. Kilala naman kita eh. At saka alam kong mabait ka, hindi ba? Tanong ni Mark, kaya't natawan lamang si Adrian. Ganto na lang. Kapag natapos na siya sa pag-aaral, sako na lang siya liligawan. Sambit ni Adrian. Wow, ang ganda naman ng mindset mo, pare. Kaya kita napiling kaibigan eh. Natutuwang sambit ni Mark at di nagtagal ay lumagok siya ng serbesa. Iihi sana sa labasan si Mark, ngunit nabigla siya nang masilayan ng mga tauhan ng pamilya Fernandez. Nakasakay pa ang mga ito ng kabayo na galing sa asyenda. Kaya naman mabilis siyang pumasok sa loob upang hindi makita ng mga ito. Oh, Tol, tapos ka nang umihi? Parang sumilip sa labasan na. Tanong ni Adrian. Ganun na nga, Tol. Paano ba naman kasi? Nariyan pala yung mga tauhan ng pinagtataguan namin. Buti nagmasid muna ako sa labas. Tugon ni Mark. Bakit kasi ayaw mo na lang sabihin sa mga otoridad ang natuklasan niyo sa mag-asawa na yun? Nang sa ganun ay makulong na sila at wala na kayong iiwasan. Suwestyon nito sa kanya. Hindi pa ngayon ang tamang panahon, Adrian. May araw rin sila. Seryosong sambit ni Mark habang nakatingin sa malayo. Pagkatapos ng kanilang inuman, nakitulog muna siya kanila Adrian. At pagkatapos nito ay nagpunta na siya ng Maynila. Araw na ng Lunes noon, kaya't may trabaho na siya at the same time may pasok na sa universidad. Lumipas ang ilang mga araw, naging maayos naman ang takbo ng buhay nilang magkapatid sa apartment. Subalit, dumating ang araw na merong mababalitaan si Mark sa kanyang kaibigan. Ayon dito, pinipilit raw itong paaminin ng mag-asawang Fernandez tungkol sa kung saan sila makikita. Sa tono pa lang ng pananalita ng kaibigan sa telepono, halatang nadadamay na rin ito sa pagtatago nila. Kaya naman pinayuhan niya na lamang ang kaibigan na huwag magsalita. At sabihin na lamang nito na walang nalalaman. At silang magkapatid naman ay mananatili na lamang sa Maynila. Kaya naman magmula nun ay hindi na sila umuwing magkapatid sa kanilang probinsya. Nag-focus na lamang sila sa pag-aaral hanggang sa nakapagtapos na si Ella.
Samantalang si Mark ay 1 taon na lamang at malapit na rin siyang mag-bar exam. Kaya naman matinding pagre-review ang ginawa ni Mark para masigurado niyang siya ay makakapasa. Habang nagsasaulado siya, kahit sa 1 taon pa naman ang exam, sumasagi sa isipan niya ang mga ginawa ng mag-asawang Fernandez sa kanyang kapatid. Ito ay walang iba kundi ang hindi pagbibigay ng pagkain, pagpaparatang ng hindi naman totoo, pagkulong sa warehouse, at pangmamanyak ng lalaking amo. Sa loob-loob ni Mark ng sandaling iyon, kapag naging abogado na siya, babalikan niya ang mga nang-api sa kanila. At kahit gaano pa ito kayaman ay babanggain niya, maputol lamang ang sungay ng mga ito. Pagka-uwi naman ni Mark sa universidad, pumasok pa siya sa kanyang trabaho bilang janitor sa ospital. Isang gabi, habang naglilinis sa window ng ospital, may biglang pumaradang kotse at iniluwa nito ang isang may edad na lalaki. Namumutla ito at nakasapo sa dibdib at base sa anyo nito ay nahihirapan nitong huminga. Nang titigan siya nito na tila ba ay humihingi ng tulong, kanya niya itong nilapitan at tinalayan niya ito. Ano pong nangyayari sa inyo, sir? Ayos lang po ba kayo? Magalang niyang tanong dito. Inaatake ako sa puso, iho. Tulungan mo ako. Pabulong na wika nito. Nahalatang nahihirapang magsalita. At dahil emergency ito, ay agad siyang tumawag ng nurse. At siya naman ay kumuha ng wheelchair para maitulak na ito patungo sa doktor. Habang nagtutulak siya ng wheelchair, may inabot sa kanya na ATM card ang lalaki. Nang sabi nito, siya muna ang humawak nun para kung sakaling mawalan siya ng malay, si Mark ang magbabayad sa bills ng ospital. Sa loob-loob ni Mark, wala namang kasama ang lalaki kaya naman tinanggap niya na lamang iyon. Kesa naman sa mawala iyon. Agad na ipinasok sa ICU ang matanda at doon ginawa ng doktor ang trabaho para lang masalba ang buhay nito. Mabuti na lamang ay nasalba ang buhay nito. Kaya naman nag-withdraw si Mark para sa magiging bill sa ospital ng lalaki at nagpasalamat naman sa kanya ang matanda makaraan ng 3 araw na pagbabantay nito. Kamusta na po, sir? Malakas na ba kayo? Sino pong magsusundo sa inyo ngayong discharge na kayo ngayon sa ospital? Tanong ni Mark sa lalaki. Wala na akong pamilya, iho. May kapatid naman ako, ngunit naligaw ng landas. Kwento pa ng lalaki. Nagusisa si Mark sa matanda at ang tanong niya ay kung bakit nag-iisa ito sa buhay. At hindi man lang nakapag-asawa. Sa mga sandaling iyon ay tinutulak ni Mark ang wheelchair. Patungo sila sa kotse ng matanda. Napupuntong hininga ang lalaki habang nagsasabing, iyon ay dahil baog ako. Nagkaroon ako dati ng asawa pero dahil wala akong kakayahan, ay hiniwalayan niya ako. Nakaramdam bigla si Mark ng pagkaawa. Sa loob-loob niya, mahirap mamuhay ng mag-isa, lalo na kung nagkakaedad na. Noong mahihatid niya ito ng sasakyan nito, ay dito pa lang ito nagpakilala. Ayon sa matanda, ang pangalan niya ay Alvaro. Isa itong negosyante at the same time ay nagmamay-ari din ng hasyenda sa kanilang probinsya. Noong tanungin ni Mark kung saan ang probinsya nito, nagulantang siya nang malaman na magkapareho sila ng lalawigan. Nagpapaanda rin na ni Alvaro ang sasakyan. Sa kanya lang naalala ang ATM card nito, kaya naman agad niya itong isinauli. Nagpasalamat si Alvaro sa kanya dahil sa pagiging tapat niya. Lumipas ang mga araw at habang nagtatrabaho siya sa ospital, ay hindi niya inaasahan ang pagbisita sa kanya ni Alvaro. Mabuti na lamang ay laging wala ang manager niya tuwing hapon, kaya naman malaya silang nagkukwentuhan ng sandaling iyon. Ano nga ba ulit yung trabaho mo dito sa ospital? Janitor ba? Bakit ka nagtatrabaho dito? Mukhang nag-aaral ka pa siguro, iho, ano? Kaya mo sinusuportahan ng sarili mo? Tanong ng matandang lalaki. Opo, nag-aaral po ako ng pag-aabogasya. Ginagawa ko ito para mas mapaunlad po ang sarili ko. At upang sa ganun, ay di ako mamaliitin ng kung sino-sino dahil may kaalaman na ako sa mga batas. Tugon ni Mark. Tumangutango naman sa kanya ang matandang lalaki at marahil ay sumasang-ayon sa sinabi niya. Bago magpaalam sa kanya si Alvaro, meron itong inoffer sa kanya na trabaho. Ang sabi nito, kung nahihirapan na raw siya sa trabahong ganun, pwede naman raw siyang mamasukan sa kanyang poultry farm. Ang ginagawa lang roon ay tagapagpakain ng alagang manok at ang pagpapainom dito. Mas malaki raw ang isasahod niya dito kumpara sa pag-janitor. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mark at kanya niya itong tinanggap. Kinabukasan rin ay nag-resign siya sa pagiging janitor
at lumipat na kay Sir Alvaro. Dito natuklasan ni Mark na malawak rin pala ang farm ng lalaki. At dalawa lang silang katiwala roon, kaya medyo nakakapagod rin. Ngunit dahil malaki naman ang sweldo, ay ayos lang iyon kay Mark. Mabait naman kasing amo si Sir Alvaro, at ang lahat ng pangangailangan ng isang empleyado ay ibinibigay naman ito. Subalit, dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. At dahil maraming ginagawa sa farm si Mark, ay saka lang siya nakapag-open ng kanyang cellphone. Ganun na lang ang labis na pagkagulat niya nang mabasa ang nilalaman ng mensahe ni Ella. Ayon dito, ay parang may nagmamanman daw sa kanilang bahay na mga kalalakihan na nakasakay sa itim na van. Kanina pa raw kasi nagpapaikot-ikot ang sasakyan ng mga iyon. At sa bintana ng van nito ay meron raw nakasilip na lalaki at tila nakatingin sa kanyang kinaroroonan. Ang isa pang mensahe na nabasa niya, bumababa na raw ang mga kalalakihan sa sasakyan. Pawang mga nakaitim ang mga iyon at nakatakip ang mukha. At napansin rin niya na walang plaka ang sasakyan ng mga ito. Mas lalong nawindang si Mark nang mabasa pa ang isang mensahe. Ayon naman dito, ginigiba na raw ang pintuan at talagang siya ang pakay ng mga ito. Kaya naman ora mismo ay nagpaalam si Mark sa kanyang amo. Inihayag pa niya rito ang mga kalalakihan na gustong kumuha kay Ella. Kaya't nagpatawag ng mga pulis si Sir Alvaro at sinamahan si Mark pauwi ng bahay. Kulang na lang ay mabaliw na sa kakaiyakang binata nang madatnan nila roon na nadukot na si Ella. Wala na ito roon. Labis na nagpapakaba para kay Mark ang mga pagkakataon na hindi nakikita ang kapatid. Baka kasi kung ano na ang nangyari dito. Muli niyang tiyanek yung text sa kanya ni Ella. Doon niya lang nabasa na mga tauhan pala ng mag-asawang Fernandez ang dumukot rito. Binanggit niya iyon sa mga pulis, ngunit hindi naniwala ang mga ito at marahil ay natatakot sa mag-asawa na nagmamay-ari ng hasyenda. Kaya naman nagtungo muna siya sa kanyang amo para sabihin ang tungkol roon. At nagulat siya sa kanyang nalaman. Ayon dito, kapatid raw nito si Ramon Fernandez. Nagpapatakbo ito ng droga sa bansa at iyon ang dahilan kung bakit hindi sila magkasundo. Naliligaw na kasi ng landas ang kapatid niya. Alam ni Sir Alvaro ang hideout ng kanyang kapatid. Kaya kahit kadugupan niya ito, ay nilaglag niya ito. Nagpapunta siya ng mga pulis at tinungo ang hideout nito. Nanlaban ang mga tauhan nito ngunit sa huli, ang kapulisan pa rin ang mas nanaig. Naiuwi ng buhay si Ella. Samantalang ang mag-asawang Ramon Fernandez at Rosa Fernandez ay kinasuhan ni Mark. Tinulungan siya ni Sir Alvaro. Ngunit dahil sa mas makapangyarihan pa rin ang mag-asawa, hindi pa rin ito magawang maipakulong. Subalit nang graduate na si Mark sa abogasya, nagpursige siya na magsampa ng kaso at ginamit niya ang kanyang pinag-aralan. Kaya naman naaprubahan nito ng korte at dahil dito, nakulong na ang mag-asawa ng panghabang buhay. At the same time, nawalan na rin ng kayamanan dahil sa iligal na gawain nito. At dahil sa pagkakabilanggo ng mag-asawa, nakakapunta-punta na ang magkapatid na sina Mark at Ella sa kanilang lalawigan nang walang pinangangambahan. At kalaunan, napagawa nila ang dati nilang bahay roon. Kaya't matiwasay na silang naninirahan doon. Wala nang kinakatakutan at iniiwasan sila Mark. At dahil dito, mapayapa na silang nakakapag-inuman ni Adrian. Ang buong akala ni Mark ay habang buhay lang siyang mahirap at walang pinag-aralan at tinatapak-tapakan ng mga mayayaman. Ngunit dahil sa pagpupursige niya sa pag-aaral, at kahit makuba na siya sa trabaho, ngayon ay nakamtan niya ang pangarap niya na maging isang abogado na naging susi upang maipakulong niya ang mga taong may atraso sa kanila.